Sa isang maliit na komunidad sa tabi ng industrial zone sa Laguna, biglang bumuhos ang ulan ngayong umaga sa mga kalawangin ng yero ng isang bahay sa dulo ng eskinita. Ang lagitik ng ulan sa yero ay parang hikbi, isang panaghoy na sumasalamin sa bigat ng damdaming tinitiis ng mga nakatira dito. Sa labas ng bahay, nanunuot pa rin ang amoy ng insenso mula sa altar matapos ang ika-negatibo 49 na araw ng panalangin para sa yumaw na lalong nagpapabigat sa hangin. Si Nena ay nakatayo sa tabi ng bintanang gawa sa kupas na kahoy, mahigpit na hawak ang puting panyo ng pagluluksa sa kanyang pulso. Namamaga ang kanyang mga mata, at ang kanyang tingin ay blanko, na para bang ang kaluluwa niya ay sumama na kay Boyet, ang kanyang sinawing palad na asawa. 2 buwan pa lang ang nakalipas, isa siyang masayang may bahay, wala pang 1 taon silang kasal. Ngunit dahil sa isang tawag sa telepono sa kalagitnaan ng gabi, siya ay naging isang biyuda. Si Boyet, ang kanyang asawa, ay namatay sa isang malagim na aksidente sa daan habang pauwi mula sa trabaho. Umulan din ang araw na yon, tulad ngayon, isang ulan na tila tinangay ang lahat ng kanilang mga pangarap at ang buhay na kasisimula pa lamang ni Nena. Nag-asawa sa edad na 24, wala pang anak si Nena, hindi pa niya lubos na nalalasap ang tamis ng buhay may asawa nang bigla na lang isara ng tadhana ang lahat ng pinto. Kumapit siya sa nag-iisang bagay na natitira sa kanya, ang bahay ng kanyang asawa. Dito, kasama na lamang niya si Mang Oscar, ang kanyang biyenan, isang lalaking dating seryoso, mahinahon, at tahimik na namumuhay mula nang mamatay ang kanyang asawa, halos 10 taon na ang nakalipas. Ngunit, matapos ang ika-negatibo 49 na araw ng pagkamatay ni Boyet, tila nagbago ng husto si Mang Oscar. Inalagaan niya si Nena sa bawat maliit na bagay, mula sa pagkain, pagtulog, hanggang sa gamot sa ubo. Siya ang nagluluto, naglalaba, at minsan ay tahimik na naglalagay sa labas ng pinto ng kanyang silid ng isang supot ng mga gamit pambabae na hindi naman niya hinihiling. Noong una, inakala ni Nena na ito ay dahil sa awa. Ngunit unti-unti, ang mga kilos na yon ay naging mahirap intindihin, lumalagpas sa karaniwang hangganan sa pagitan ng biyenan at manugang. Nagsimula nang magbulungan ang mga kapitbahay. May mga patutsada at may mga mapanuyang komento, "Naku, biyuda na, baka umakyat ng ligaw ang biyenan." Pinili ni Nena na manahimik dahil hindi niya alam kung saan pupunta. Mahirap lang ang pamilya niya sa probinsya, matatanda na ang kanyang mga magulang. Dito, kahit malamig ang pakiramdam, ito na lang ang tanging bubong na kanyang masisilungan. Ang hindi niya alam, sa loob mismo ng bahay na yon, isang lihim na matagal nang nakatago ang unti-unting mabubunyad. Isang lihim na kapag nailantad ay magdudulot ng galit sa buong angkan, at gagawin siyang isang taong itataboy mula sa pagiging kaawa-awa. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento ni Nena. Dahil sa kabila ng lahat, kailangan niyang bumangon at mabuhay muli ng may dignidad at paggalang sa sarili. Matapos ang ika-negatibo 49 na araw, isa-isang umalis ang mga kamag-anak at naiwan sa malamig na bahay ang 2 taong bihirang mag-usap. Inayos ni Nena ang mga abo sa insensaryo, pinunasan ng altar, at tahimik na tiniklop ang mga damit panluksa. Bigla siyang natigilan, nanginginig ang kamay ng mahawakan ang damit panluksa ng kanyang asawa. Nandoon pa rin ang amoy ng insenso, ngunit ang taong nagsusuot nito ay hindi na kailanman babalik. Narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Si Mang Oscar, may dalang isang tali ng kangkong at isang bangus, at sinabing, "Mura sa palengke ngayon. Napansin kong mahina kang kumain kaya bumili ako para lutuin nating sinigang." Tumango lang si Nena, pilit na pinapakita na kalmado siya, kahit nagwawala ang kanyang kalooban. Mula nang mamatay si Boyet, malaki ang ipinagbago ni Mang Oscar. Dati, bihira siyang magsalita, minsan ay hindi higit sa 3 pangungusap sa isang linggo. Ngayon, inaasikaso niya ang bawat pagkain at pagtulog ni Nena, na para bang siya na ang pinakaimportanteng tao sa bahay. Nang araw na yon, sa unang pagkakataon sa loob ng halos 2 buwan, umilaw muli ang kalan sa kusina. Si Nena ang nag-ayos ng gulay, si Mang Oscar naman ang naglinis ng isda. Walang nagsasalita, tanging ang tunog lang ng agos ng tubig at ang amoy ng ginigisang bawang ang pumuno sa hangin. Nang ihain ang pagkain, kumuha si Mang Oscar ng laman ng isda at inilagay sa plato ni Nena, sabay sabing, "Pumayat ka na ng husto. Kumain ka para lumakas ka." Tumango siya bilang pasasalamat, pero parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nababagabag sa tuwing naririnig ang mga salitang iyon. Hindi ito parang payo ng isang ama,
kundi parang pag-aalaga ng isang lalaki sa isang babaeng mahalaga sa kanya. Nang gabing iyon, naupo si Nena sa beranda, pinagmamasdan ang ambon sa labas. Matagal na panahon na rin mula noong naramdaman niyang uminit ang kanyang tiyan dahil sa mainit na pagkain. Pero ang init na iyon ay nagdulot ng alinlangan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, pero natatakot siya sa kabaitang iyon. Lumabas si Mang Oscar, may dalang isang silyang kahoy at inilagay sa tabi niya. Pareho silang tahimik. Maya-maya, mahina siyang nagsalita, "Bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Huwag mong hayaang lunukin ng kalungkutan ang iyong kabataan. Kung pagod ka na, nandito lang ako para sandalan mo." Napalingon si Nena sa kanya, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Ang mga salitang iyon ay hindi basta-basta sinasabi, lalo na sa kanilang sitwasyon. Bago pa siya makasagot, tumalikod na ito at nagsindi ng sigarilyo, nakatingin sa malayo. Dumaan ang malamig na hangin ng gabi, tinatangay ang abo ng sigarilyo at ang mga di mawari niyang iniisip. Hinigpitan ni Nena ang hawak sa kanyang damit, gulong-gulo ang isip. Alam niyang kailangan niyang maging matatag at panindigan ang hangganan sa pagitan ng pagiging isang manugang at ng utang na loob. Pero ang hangganang iyon ay unti-unting nabubura, mula sa pagkain, gamot, hanggang sa mga tingin ng kanyang biyenan na mahirap ipaliwanag. Ang bahay na dati ng tahimik ay lalo pang tumahimik, dahil ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay hindi na tungkol sa edad o estado, kundi isang bagay na hindi pa niya mapangalanan. Mula noon, mas naging aktibo si Mang Oscar sa pang-araw-araw na buhay ni Nena. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para magpakulo ng dahon ng bayabas at iniiwan ito sa mesa. Paggising ni Nena, handa na ang almusal, isang mangkok ng mainit na arroz caldo at isang maligambam na bimpo. Bagamat tahimik pa rin ang bahay, tila may isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nilang dalawa, isang koneksyon na tahimik ngunit mahigpit sa paraang mahirap unawain. Hindi maiwasan ni Nena na matuwa. Matapos ang trauma ng pagkawala ng asawa, naramdaman niyang nahulog siya sa isang malalim na hukay, walang masandalan. Ang pag-aalaga ni Mang Oscar ay naging isang uri ng emosyonal na suporta. Inisip niya na marahil ay tunay siyang minamahal nito, tulad ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ngunit ang mga sumunod na kilos nito ay nagsimulang magparamdam sa kanya na mayroong mali. Isang hapon habang naglalabas siya sa labas, lumabas si Mang Oscar mula sa bahay, may dalang isang supot. Sinabi nito ng may pag-aalaga, "Napadaan ako sa palengke, may sale na damit panloob ng babae. Binilhan kita ng ilan, dapat palitan mo iyan palagi para sa kalusugan mo." Natigilan si Nena, namula ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano tutugon, kinuha lang niya ang supot at yumuko. Pabulong siyang nagpasalamat, pero may kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkabalisa. Nang gabing iyon, binuksan niya ang supot sa loob ng kanyang silid. Ang mga bagong damit panloob ay nakatupi ng maayos, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kinilabutan siya. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, ang unang beses na namili sila ng magkasama. Binilhan din siya nito ng mga ganoong bagay, pero may kasamang pagmamahal sa mga mata ng isang asawa. Pero ngayon, nang gabing iyon, hindi makatulog si Nena. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang tanong, ang pag-aalaga ba na iyon ay totoo o may itinatagong ibang motibo? Gusto niyang isipin na mabuti ang hangarin nito, na tulad lang siya ng isang anak, pero ang delikadeza sa pagitan nila ay unti-unti nang nawawala. Kinabukasan, pagkatapos niyang maglinis ng kusina, inabutan siya ni Mang Oscar ng isang maliit na supot. "May naitabi akong konting pera, mga ilang daang piso. Bukas, pumunta ka sa mall, bumili ka ng ilang bagong damit, magsuot ka ng bestida para maging masigla ka. Huwag mong hayaang malanta ka sa kalungkutan. Nasasaktan akong makita kang ganyan." Sa pagkakataong ito, hindi na napangiti si Nena. Kinagat niya ang kanyang labi, maingat na tumango, at mabilis na pumasok sa kanyang silid. Pagsapit ng gabi, umupo siya sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang maputlang mukha. Nagsimula nang mamuo ang pagdududa at takot sa kanyang mga mata. May mali, alam niyang may mali, pero hindi pa niya ito matukoy. Sa labas, nakaupo si Mang Oscar sa silyang kahoy, nakatingin sa direksyon ng silid ni Nena. Humitit siya ng sigarilyo, at ang usok ay bumalot sa kanyang mukha, isang mukhang tahimik, ngunit nagtatago ng mga bagay na mahirap hulaan. Sa edad na dapat sana'y panatag na, minsan, may mga pagnanasa pa ring nag-aalab, at ang kalungkutan ay maaaring maging sanhi ng pagkaligaw kung walang sapat na pagpipigil. Nang hapong iyon, sumikat ang araw matapos ang ilang araw na pag-ulan.
Nagsimulang marinig ang ingay ng mga motorsiklo sa lugar. Ang tawanan ng mga bata ay nagbigay ng kakaibang sigla. Nag-aayos si Nena ng mga sinampay sa likod bahay nang may tumawag mula sa gate. "Nena, may bisita ka." Si Aling Elena, ang kapitbahay, ang sumisigaw. Nagmamadaling lumabas si Nena at pagdating sa beranda, nagulat siya nang makita ang isang babaeng nasa 60, maayos ang pagkakatali ng buhok, at nakasuot ng light purple na barot saya. Ito si Ate Rosa, ang panganay na kapatid ni Mang Oscar, itinuturing na matriarka ng pamilya ni Boyet. Nakatira si Ate Rosa sa probinsya at ilang taon nang hindi nakapunta sa Laguna dahil sa katandaan. Nang mabalitaan niya ang pagkamatay ng anak ni Mang Oscar at ang mga tsismis na kumakalat, nagpasya siyang pumunta. Tiya, magalang nabati ni Nena at nagmamadaling kumuha ng tubig. Lumabas si Mang Oscar mula sa bahay, bahagyang nagbago ang itsura nang makita ang kanyang kapatid. Pilit siyang umiti, "Ate, kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka nagsabi? Kung nagsabi ako, di sana naitago niyo na lahat. Pumunta ako rito para tingnan kung kumusta na ang manugang mo." Ang mga salita ay tila pabiro, ngunit ang mga mata ni Ate Rosa ay matalim na parang labaha. Umupo siya at sinuri ang buong bahay. Kahit ilang taon nang hindi nakakauwi, tandang-tanda pa niya ang bawat sulok. Ang ikinagulat niya ay ang kakaibang pakiramdam sa bahay. Isang bagay na payapa ngunit may tensyon, hindi tulad ng isang bahay na nagluluksa, at lalong hindi tulad ng isang bahay na may hangganan sa pagitan ng biyenan at manugang. Nang magdala si Nena ng tubig, hinila siya ni Ate Rosa at sinuri ng mabuti. "Ilang buwan pa lang pero ang laki na ng ipinayat mo. Teka, bakit ka nakasuot ng masikip na damit?" Naguluhan si Nena. Ang bestidang suot niya ay bigay ni Mang Oscar noong isang araw. Napilitan lang siyang isuot ito dahil sa hiya, dahil hindi siya sanay sa ganoong estilo. "Pasensya na po, hindi ko napansin," pabulong niyang sabi. Nanahimik si Ate Rosa sandali, tapos ay bahagyang umiti, isang ngiti na nagpakilabot kay Nena. Nang hapunan, mabigat ang hangin sa hapagkainan. Si Ate Rosa ay kumakain habang nagmamasid. Panay ang paglalagay ni Mang Oscar ng pagkain sa plato ni Nena, at paulit-ulit na tinatanong kung masarap ba ang pagkain o kung pagod ba siya. Si Nena naman ay nakayuko lang at mabilis na kumain para matapos na. Pagkatapos kumain, dinala ni Ate Rosa si Mang Oscar sa labas para mag-usap. Mahina ang kanyang boses ngunit matatag. "Ano nang akala mo, wala akong naririnig? Nagkakagulo na ang buong lugar sa tsismis. Pumunta ako rito para makita mismo. Bata pa yang asawa ng pamangkin mo, maganda, at walang anak na nag-ugnay sa kanya. Biyenan ka niya, dapat alam mo kung saan ka lulugar." Hindi sumagot si Mang Oscar, sinabi lang niya, "Naawa lang ako sa kanya, walang nag-aalaga kaya tumutulong lang ako." Mapait na umiti si Ate Rosa. "Tulong ba yung binibilhan mo siya ng bestida at damit panloob? Akala mo ba bulag ang mga kapitbahay?" Nanahimik si Mang Oscar, nakatingin sa malayo. Dumaan ang hangin, dala ang pagdududa na lumalaki sa isipan ng kanyang kapatid. Alam niya na ang katahimikan ng kanyang kapatid ay hindi basta-basta, kundi may itinatagong isang malaking pagkakamali. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Nena sa kama, kumakabog ang puso. Naririnig niya si Ate Rosa na may kausap pa rin sa telepono sa labas. Ang mga salitang tulad ng hindi pwedeng ganito, at kailangang sabihan ang mga tiyuhin, ay lalong nagpabalisa sa kanya. Naiintindihan niya na kung mananatili pa siya, lalong gugulo ang lahat. Pero hindi niya alam kung saan pupunta. At sa tahimik na dilim, nakaupo pa rin si Mang Oscar sa kabilang silid, nakatingin sa direksyon ng kanyang kwarto, isang tingin na hindi na tingin ng isang ama. Kinaumagahan, gumising si Nena bago pa man sumikat ang araw. Tulog pa si Ate Rosa sa sala, at hindi niya alam kung nasaan si Mang Oscar. Inayos niya ang kusina, tinipon ang mga gulay na bigay ni Aling Elena. Habang nagpupunas ng mesa, nasagi ng kanyang kamay ang isang lumang picture frame na nakataob sa isang sulok. Kinuha niya ito at pinunasan ang alikabok. Isa itong lumang litrato, naninilaw na, ngunit nagulat siya sa mga mukha sa larawan. Si Mang Oscar noong bata pa, katabi ang isang babaeng hindi niya kilala, ngunit kamukhang kamukha ni Boyet. Ang babae ay hindi ang ina ni Boyet, si Aling Gloria, na nakita niya sa altar mula noong unang araw niya bilang manugang. Noong buhay pa si Boyet, sinabi nito na maagang namatay ang kanyang ina, at wala silang gaanong litrato, kaya hindi na siya nagtanong pa. Ngunit ngayong nakita niya ang babae sa litrato,
isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, na para bang pumapasok siya sa isang alaala na pilit itinatago. Dinala niya ang litrato sa likod bahay, maingat na binalot, at itinago sa ilalim ng mga labahin. Kinakabahan siya pero hindi niya alam kung bakit. Pagtanghali, umuwi si Mang Oscar na may dalang pagkain. Nang makitang tulog pa si Ate Rosa, mahina siyang nagsalita, "Huwag ka nang magluto. Bumili ako ng ulam paborito mo. Sinigang na bangus at tinolang manok." Bahagyang nagulat si Nena. Kailan niya sinabi kung ano ang paborito niya? Ang tanging nakakaalam ay si Boyet. Pilit siyang umiti, kinuha ang supot, at tahimik na pumasok sa loob. Ngunit isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang balat. Pagsapit ng hapon, umalis si Ate Rosa para bisitahin daw ang isang pinsan sa Kabuyao. Bago umalis, binulungan niya si Nena, "Mag-ingat ka, pag may kakaiba, tawagan mo ako agad, ha?" Tumango siya, habang lumalaki ang kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang tingin ni Ate Rosa, hindi lang ito awa, kundi isang babala. Pagsapit ng gabi, biglang lumamig ang panahon sa Laguna. Sa kanyang silid, nanginginig sa ginaw si Nena, iniisip ang lumang litrato at ang bilin ni Ate Rosa. Sakto namang may kumatok ng marahan sa pinto. "Nena, gising ka pa?" Boses ni Mang Oscar. "Opo, gising pa po," alanganing sagot ni Nena. "Bumili ako ng mainit na langis. Narinig kitang umuubo kanina kaya dinala ko para ipahid mo." Dali-dali siyang bumangon, nagsuot ng damit at kumakabog ang dibdib. Bago pa man makapasok ang biyenan, hinarangan na niya ang pinto. "Okay lang po ako. Bukas ko na lang po kukunin." Tumigil ang lahat. Sa labas, malinaw na naririnig ang paghinga ni Mang Oscar. Maya-maya, iniwan niya ang bote ng langis sa bintana at tahimik na umalis. Isinara ni Nena ang pinto, ngunit ang puso niya ay bukas na bukas sa mga pagdududa. Naalala niya ang bihirang pagkakataon na nagkwento si Boyet tungkol sa kanyang pagkabata. Lumaki siyang walang kibo, maagang namatay ang ina, at ang ama ay malamig, ni minsan ay hindi siya niyakap. Lumaki si Boyet na walang tunay na pagmamahal ng pamilya, ngunit napakainit niya sa mga taong mahal niya. Dahil hinahanap-hanap niya ang pagmamahal na hindi niya kailanman natanggap. Ngayong iniisip niya ito, nakikita niya ang kabalintunaan. Isang lalaking dating malamig sa kanyang asawa't anak, na biglang naging sobrang maalaga sa kanyang manugang. Napahawak siya sa kanyang ulo, nagsisimulang matakot ang kanyang puso. Hindi na ito simpleng pag-aalala, ito ay isang bagay na papalapit na sa huling hangganan ng tama at mali. At hindi niya inaasahan na kinabukasan, isang lihim ang biglang mabubunyag na hindi lang ikagugulat niya, kundi haharapin din niya ang pinakamasakit na pagtataksil mula sa taong labis niyang pinagkakautangan ng loob. Pumasok na ang tag-araw sa Laguna, at ang maalinsangang gabi ay lalong nagpasikip sa pakiramdam sa loob ng bahay. Sanay na si Nena sa katahimikan tuwing hapon pagkatapos lumubog ng araw. Hindi pa bumabalik si Ate Rosa, tumatawag lang para sabihing mag-ingat siya. "Opo," sagot niya, pilit na pinapanatili ang normal na boses kahit na may kakaibang alon sa kanyang dibdib. Kakaiba ang katahimikan ngayong gabi. Habang nagbabasa siya, biglang namatay ang ilaw. Brownout. Dumilim ang buong bahay, tanging ang huni ng kuliglig at ang tahol ng aso sa malayo ang naririnig. Naghanap si Nena ng flashlight sa drawer at lumabas ng silid. Nilamon ng dilim ang lahat. Pabalik na sana siya sa kwarto nang magulat siya sa mga yabag sa likuran. "Ikaw ba yan?" Boses ni Mang Oscar, napakalapit sa kanyang tenga. "Opo, ako nga po." Nawalan yata ng kuryente. Umatras si Nena, pinapanatili ang distansya. "Nga, hahanapin ko sana ang lampara." "Nasaan na nga ba yung gasera?" tanong nito, habang binubuksan ang isang malaking flashlight. Itinutok nito ang ilaw sa mukha ni Nena, kaya napapikit siya. Biglang ibinaba ni Mang Oscar ang ilaw, at ang tingin niya ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang kahinahunan, wala na rin ang pagiging seryoso. May halo itong pagnanasa at pagbabawal. Lumapit pa ito ng isang hakbang, at bumaba ang boses, "Nilalamig ka ba? May kumot pa ba sa loob?" Naguluhan si Nena at umatras, nanginginig ang kamay ng masagi ang pinto sa likod niya. "Okay lang po ako, sanay na po ako." Biglang hinawakan ni Mang Oscar ang kanyang balikat. Marahan lang, pero para siyang tinusok ng karayom. Nagulat siya at umatras, nanginginig na ang boses. "Tay, papasok na po ako sa kwarto." Tumalikod siya at mabilis na naglakad pabalik sa silid, malakas ang kabog ng dibdib.
Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Mang Oscar at pagkatapos ay katahimikan. Isinara ni Nena ang pinto, ikinandado, at sumandal dito na para bang lalabas na ang puso niya sa dibdib. Sa dilim, napaupo siya, hindi na malayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Naintindihan na niya, hindi na niya kayang lokohin ang sarili na ang lahat ng pag-aalaga ay walang kapalit. Ang paghawak sa balikat niya, kahit saglit lang, at ang tingin sa mga mata nito malinaw na sa kanya. Hindi na yon tingin ng isang ama. Bumalik ang mga alaala ni Boyet, lalo siyang nasaktan. Ang asawang nagmahal sa kanya, na umakay sa kanya sa mga mahihirap na araw, ay wala na. Nag-iisa na lang siya sa isang bahay kung saan bawat hakbang ay nagpapakilabot sa kanya. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bumalik ang ilaw bago mag-umaga, ngunit sa puso niya matagal nang namatay ang liwanag. Kinaumagahan, mas maagang gumising si Nena, nagluto, naglinis, ngunit wala ng buhay ang kanyang mukha. Nang ilapag niya ang kanin sa mesa, nagulat siyang nakaupo na pala doon si Mang Oscar, nakatingin sa malayo, na may nakakatakot na itsura. Inilapag niya ang mangkok at aalis na sana nang tawagin siya nito. Pasensya na kagabi, siguro nag-alala lang ako masyado kaya naging bigla. Gusto ko lang magkaroon ka ng masasandalan. Humarap si Nena, pilit ng umiti. Salamat po, pero kaya ko na po ang sarili ko. Hindi pa po ako sanay sa ganoong pag-aalaga. Ayaw niyang palakihin ang isyu, ngunit ang sinabi niya ay isang paraan ng paglalagay ng hangganan. Isang hangganan na hindi dapat tinawid ni Mang Oscar. Hindi niya alam kung ano ang nasa likod ng paghingi nito ng tawad, ngunit sigurado siya na kung mananatili pa siya sa bahay na ito, hindi na siya magiging sarili niya. Noong umagang iyon, nagpaalam si Nena na hindi muna magtatrabaho para bumili ng ilang kailangan sa palengke. Matagal na siyang hindi nakakalabas ng bahay sa umaga. Ang hangin ay sariwa, ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga dahon, ngunit hindi gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa palengke, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa tindahan ng gulay. Ayan na ba yung babae? Mukha namang disente, no? Kaya nga, pero totoo pala ang sabi-sabi. Wala pang 2 buwan na matay ang asawa, pero laging nakabuntot yang biyenan niya. Baka mas malapit pa sila ngayon, kaysa noong buhay pa yung asawa niya. Natigilan si Nena, nagtago sa likod ng isang poste, kumakabog ang dibdib. Kilala niya ang mga nagsasalita si Aling Norma na nagtitinda ng isda at si Aling Sol sa gulayan. Malapit lang ang bahay nila sa kanya. Nakita ko sila sa palengke noong isang araw. Sinusubuan pa siya ng pagkain tapos hawak-hawak sa balikat. Kung hindi mo alam na biyenan niya, iisipin mo ibang klase. At saka, wala pa raw siyang anak, kung may anak sana, baka hindi gaanong katsismisan. Ang mga salitang iyon ay parang patalim sa kanyang puso. Kinagat ni Nena ang labi, mabilis na tumalikod at naglakad, nakayuko. Sobrang kahihiyan ang naramdaman niya na tumulo ang luha niya sa gitna ng daan. Pag-uwi niya, nakita niyang nagdidilig ng halaman si Mang Oscar. Nang makita siya, umiti ito. Saan ka galing at namumutla ka? Hindi sumagot si Nena, tahimik na pumasok sa bahay. Sinundan siya ng tingin ni Mang Oscar, dumilim ang mukha. May kung anong inis sa kanyang mga mata, ngunit bumuntong hininga na lang siya at bumalik sa pagdidilig. Pagsapit ng hapon, habang nagsasampay si Nena, nag-vibrate ang telepono niya. Si Ate Rosa. Tia, ako to, busy ka ba? Hindi po, nakikinig po ako. Makinig ka. Narinig ko sa mga tao dyan na kung ano-ano na raw ang chismis tungkol sa inyo ng biyenan mo. Hindi ako naniniwala pero sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Nanahimik si Nena sandali at nanginig ang boses. Tia, hindi ko po alam kung paano sasabihin. Wala po akong ginagawang masama. Pakiramdam ko po, nakakulong ako sa isang bahay na hindi ko na matawag na tahanan. Bumuntong hininga si Ate Rosa. Naging seryoso ang boses niya. Kung ganoon, makinig ka sa akin. Umuwi ka muna dito sa probinsya. Tayong mga babae, kailangan nating pangalagaan ang ating sarili. Kung magtatagal ka dyan, hindi ka titigilan ng mga tao. Sige po, ayusin ko lang po at babalitaan ko kayo. Pagkatapos ng tawag, tulala si Nena. Alam niya na kung aalis siya, mawawalan siya ng masisilungan. Pero kung mananatili siya, lalong lalala ang chismis. Mula sa pagiging kaawa-awa, nagiging sentro na siya ng kritisismo. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng mga plato, lumapit si Mang Oscar at umupo sa tabi niya.
Alam kong pressured ka ngayon, pero huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Kahit anong sabihin nila, wala akong pakialam. Hayaan mo sila. Tiningnan siya ni Nena, puno ng pagdududa. Pero kung totoo po na mahal niyo ako bilang anak, huwag niyo na po hayaang ma-misinterpret pa ako. Huwag na po kayong bumili ng gamit para sa akin, huwag na po kayong magluto para sa akin, at huwag niyo na po akong hawakan. Gusto ko pong mamuhay ng nararapat bilang isang biyuda. Sa unang pagkakataon, sinabi ni Nena ang lahat. Hindi ito paninisi, kundi isang pakiusap, na para bang kumakapit sa huling hibla ng dignidad sa gitna ng bagyo ng opinyon ng publiko. Nanahimik si Mang Oscar. Nawala ang kabaitan sa kanyang mga mata, napalitan ng isang mabilis na kislap ng galit. Ngunit tumalikod siya at sinabing, sige, kung yan ang gusto mo, susundin ko. Nang gabing iyon, mas mahigpit na isinara ni Nena ang pinto ng kanyang silid. Alam niyang ang susunod na mangyayari ay hindi na lang simpleng bulungan. Dahil kapag ang katahimikan ay tinanggihan, ang taong gustong kumontrol ay magsisimula ng ipakita ang kanyang tunay na kulay. 3 araw ang lumipas mula nang magsalita si Nena. Nagbago ang hangin sa bahay. Hindi na siya ipinagluluto ni Mang Oscar, wala na ring mga regalo, pero napalitan ito ng mga tingin na mas malamig at mas mabigat. Ang bahay na dati ng tahimik ay lalo pang naging nakak-suffocating. Tuwing dumadaan siya sa harap nito, nararamdaman niya ang tensyon, na para bang mayroong sasabog anumang oras. Isang takot na tila kasama niya sa bahay ang isang predator na nag-aabang. Noong umagang iyon, mas late gumising si Nena dahil hindi siya nakatulog. Paglabas niya, nagulat siyang nakaupo si Mang Oscar sa beranda, malalim ang iniisip. May hawak siyang sigarilyo, nakatingin sa direksyon ng kanyang silid, na para bang matagal na siyang nandoon. Yumuko siya bilang pagbati at tahimik na kumuha ng tubig sa poso. Pagbalik niya, nandoon pa rin ito. Bigla itong nagsalita, marami akong naisip. Naiintindihan kong nahihirapan ka, pero kung iniisip mong masama akong tao, nagkakamali ka. Natigilan si Nena. Nagpatuloy si Mang Oscar, wala akong masamang intensyon sa'yo. Naaawa lang ako. Mag-isa ka rito, walang kamag-anak, walang matatakbuhan. Gusto lang kitang alagaan bilang kapamilya. Ang mga salitang iyon, kahit puno ng kabaitan, ay parang sintonadong musika sa pandinig ni Nena. Dahil siya mismo ang nakakaramdam ng pagkakaiba sa pagitan ng pagmamahal at pagnanasa, sa pagitan ng pag-aalaga at pag-aari. Mahinahon siyang sumagot, nagpapasalamat po ako, pero hindi ko kailangan ng mag-aalaga. Bata pa po ako, kaya kong magtrabaho at mabuhay mag-isa. Ang hinihiling ko lang po ay bigyan niyo ako ng espasyo bilang isang manugang na namatayan ng asawa. Ngumiti si Mang Oscar, isang ngiti na parang hangin. Walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi ako. Akala mo ba mababait ang mga tao sa labas? Magaling lang silang magsismis, pero sino ang tutulong sa iyo? Napalunok si Nena, pilit na pinapakalma ang sarili, pero sinabi niya, at least, hindi nila ako tinatakot. Ang mga salitang iyon ay parang saksak. Tumayo si Mang Oscar, nagbago ang boses. Natatakot ka sa akin? Ilang buwan kitang pinakain, sa bahay ko ikaw nakatira. Ngayon, tatalikuran mo ako. Akala mo ba may pagpipilian ka pa? Umatras si Nena, natapon ang tubig sa kanyang paa. Ang mga mata ni Mang Oscar ay hindi na mata ng isang biyenan, kundi ng isang taong bigo dahil hindi makuha ang gusto. Tumakbo siya papasok sa silid, isinara ang pinto, kumakabog ang dibdib. Alam niyang kung hindi siya alis ngayon, darating ang araw na lalagpas na talaga si Mang Oscar sa hangganan. Nang hapong iyon, tinawagan niya si Ate Rosa. Tiya, gusto ko na pong umuwi. Umuwi ka na, anak. Inayos ko na. Bukas ng hapon, pupunta ako dyan, may kasama akong maghahatid sa'yo sa terminal. Pagkababa ng telepono, nag-impeke si Nena. Isang maliit na baglang ng damit at ilang alaala ni Boyet. Hindi siya umiyak, wala ng luha. Pagod na lang at ang paniniwalang kailangan niyang makaalis sa bahay na yon. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Mang Oscar para maghapunan. Hating gabi na siya dumating, mabagal ang pagbukas ng pinto, na para bang sinasadyang iparamdam ang kanyang presensya. Hindi lumabas si Nena. Ikinandado niya ang pinto, nakahiga sa kama, pinakikinggan ang bawat tunog. Isang mahinang tawa ang narinig niya sa dilim. Ang manugang na tumatalikod sa biyenan ay walang utang na loob, alam mo ba yon? Niyakap niya ang unan, tinakpan ng tenga, pero hindi mapigilan ang panginginig ng puso. Alam niyang hindi na ito tahanan, kundi isang bitad.
At bukas, kailangan niyang makaalis. Kahit na magdala pa ito ng kahihiyan, hindi na niya kayang manatili pa sa isang nakakatakot na pagmamahal. Kinabukasan, tirik ang araw sa Laguna. Ang init ng panahon ay kasabay ng bigat sa dibdib ni Nena. Inayos niya ang kanyang silid, nanginginig ang kamay habang tinitiklop ang mga damit at alaala ng kanyang asawa. Ang wedding picture nila ni Boyet, na dati iniingatan nito, ay kailangan na niyang itiklop at itago sa ilalim ng bag, kung saan ang puso niya ay tinitiklop na rin ang bawat piraso ng nasirang tiwala. 3:00 ng hapon, may dumating na motorsiklo. Si Ate Rosa, nakasuot ng salakot at berdeng barot saya, seryoso ang mukha. Kasama niya ang isang lalaking nasa katanghalang gulang. Si Tio Jose, kamag-anak nila, ang maghahatid kay Nena sa terminal. Pagpasok pa lang sa bakuran, tiningnan ni Ate Rosa ang paligid at huminto ang tingin kay Mang Oscar na nakaupo sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Hindi ito tumayo, tiningnan lang siya habang nagbubuga ng usok ng sigarilyo. Akala ko hindi ka nababalik dito, sabi nito. Sumagot si Ate Rosa, kung hindi ako babalik, baka matagal nang pinagpiestahan ng chismis ang manugang mo. Tingnan mo nga yang sarili mo, Oscar. Noong buhay pa ang asawa mo, alam ng lahat kung sino ka. Ngayong patay na ang anak mo, nagbago ka na. Mapait na umiti si Mang Oscar. Nakinig ka sa chismis tapos husgahan mo ang sarili mong kapatid. May ginawa ba akong masama? Naaawa lang ako sa kanya. Awa, pasigaw na sabi ni Ate Rosa. Awa ba yung binibilhan mo siya ng bestida at damit panloob? Awa ba yung binabantayan mo ang kwarto niya gabi-gabi? Awa ba yung buong lugar, pinag-uusapan siya? Sa tingin mo ba, tinutulungan mo siya? Pinahihirapan mo siya? Tumayo si Mang Oscar, namumula ang mga mata. Sumigaw siya, manugang siya ng pamilyang ito. Nakatira siya sa bahay ko. May karapatan akong alagaan siya. Pasalamat nga siya at hindi ko siya ginalaw. Ang mga salitang iyon ay sumabog sa buong bakuran. Lumabas si Nena, maputla, natigilan. Hinawakan ni Tio Jose si Ate Rosa, pero hindi na siya mapigilan. Lumapit ito at tinuro si Mang Oscar, anong sabi mo? Pasalamat at hindi mo ginalaw. Ibig sabihin, may balak ka nga. Diyos ko, tao ka pa ba? Manugang mo yan, asawa ng anak mong wala pang 2 buwan na namatay. Natigilan si Mang Oscar, hindi niya inaasahang masasabi niya ang bagay na matagal na niyang itinatago. Si Nena naman ay hindi na makatayo, napahawak sa pinto, nanginginig. Ang bawat salita ni Mang Oscar ay parang patalim na sumira sa lahat ng kanyang pagtitiis. Sa gitna ng bakuran, sumisigaw ang mga kuliglig kasabay ng galit ni Ate Rosa. Humarap siya kay Tio Jose, isakay mo na siya. Ngayon na, hindi pwedeng manatili ang isang babaeng tulad niya sa bahay na to kahit 1 minuto pa. Tumango si Tio Jose at hinila si Nena. Wala siyang masabi, basa na ang mga mata sa luha. Tiningnan niya ang bahay sa huling pagkakataon, ang lugar na dati niyang tahanan. Ngayon, isa na lang itong masakit na alaala. Habang paalis ang motor, nakatayo si Mang Oscar sa may pintuan, blangko ang tingin. Tiningnan siya ni Ate Rosa at sinabi, umayos ka sa buhay mo, para pagkamatay mo, may magtirik man lang ng kandila para sayo. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa gitna ng tirik na araw. Hindi sumagot si Mang Oscar, yumuko na lang, nanginginig ang mga balikat. Walang nakakaalam kung dahil ba sa galit o sa isang kalungkutan na nagsisimula ng kumain sa kanyang kaluluwa. Ang lumang motorsiklo ni Tio Jose ay dumaan sa mga daan sa probinsya na napapaligiran ng mga puno. Naiwan na ang init ng Laguna, napalitan ng malamig na hangin at amoy ng dayami. Yakap-yakap ni Nena ang kanyang bag, nakayuko. Ayaw niyang may makakilala sa kanya, kahit na wala naman siyang kakilala doon bukod kay Ate Rosa. Isang bahay sa dulo ng kalsada ang kanilang tinigilan. Nagwalis na si Ate Rosa at naghanda ng salabat. Pagpasok ni Nena, niyakap siya nito, nandito ka na, magsimula ka ulit. Kung gusto mong umalis, tutulungan kita. Kung gusto mong manatili, alagaan kita. Humagulgol si Nena. Ang lahat ng kahihiyan na kanyang kinimkim ay bumuhos sa yakap ng isang babaeng matatag ngunit may ginintuang puso. Wala siyang kailangan kundi ang maging ligtas at maging sarili niya. Sa mga unang araw, nasa bahay lang si Nena, tumutulong sa kusina, nagdidilig ng halaman. Narinig ng mga kapitbahay na may manugang na taga-syudad na dumating, ngunit matapang na sinabi ni Ate Rosa, subukan niyong laitin si Nena, pupuntahan ko kayo sa bahay niyo. Dahil sa respeto kay Ate Rosa, walang nangahas na magsalita.
Unti-unting bumalik ang lakas ng loob ni Nena. Tuwing umaga, nagwawalis siya, nagsisindi ng kandila, at nananahi ng mga lumang damit na para bang tinatahi rin niya ang mga piraso ng kanyang wasak na puso. Isang araw, binigyan siya ni Ate Rosa ng isang lumang kahon. Ito ay galing sa nanay ni Boyet. Matagal ko nang tinago. Siguro, panahon na para malaman mo. Binuksan ito ni Nena. Sa loob, may isang lumang kwaderno, ilang litrato, at isang sulat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang babae sa litrato. Ito yung babae sa litratong nakita niya sa bahay ni Mang Oscar. Ngunit ang nakasulat sa likod ay Lorna, pinsan ni Boyet, na nagpatigil kay Nena. Binuksan niya ang kwaderno at binasa ang mga nakasulat. Dito, ikinuwento ni Lorna, ang babae sa litrato, ang nakaraan. Mahal na mahal niya si Mang Oscar, ngunit hindi sila tinanggap ng pamilya dahil magpinsan sila. Napilitang magpakasal si Mang Oscar kay Aling Gloria, ang tunay na ina ni Boyet. Si Lorna naman, dahil sa sobrang sakit, ay umalis. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik siya. 3 taong gulang na si Boyet. Ngunit ang huling pangungusap sa sulat ang labis na ikinagulat ni Nena. Hindi alam ni Boyet. Anak ko siya. Ako ang tunay niyang ina, hindi si Aling Gloria. Iniwan ko siya dahil alam kong hindi ako pwedeng mabuhay kasama niya bilang isang ina. Nabitawan ni Nena ang sulat, tulala. Si Boyet ay hindi tunay na anak ni Aling Gloria. Si Mang Oscar, na malamig sa kanyang anak, ay ang lalaking nagmahal sa tunay na ina ni Boyet. Isang pag-ibig na hindi natuloy ngunit nag-iwan ng isang anak. Isang malamig na hangin ang dumaan, kinilabutan si Nena. Ito ba ang simula ng lahat ng trahedya? Dahil ba sa pagmamahal niya sa ina ni Boyet, at pagkatapos ay makasama ang isang babaeng kamukha nito, unti-unting nabuo ang isang maling damdamin kay Mang Oscar. Ayaw na niyang mag-isip pa. Pero alam niyang kailangan niyang makaalis sa alaalang iyon. Nang gabing iyon, habang kumakain sila, sinabi ni Ate Rosa, anong plano mo? Kung gusto mo, ipapasok kita sa patahian dito. Maliit lang ang sahod pero mabubuhay ka. Tumango si Nena, tiya, hayaan niyo po akong magsimula ulit. Gusto kong magtrabaho, mabuhay, at tumayo sa sarili kong mga paa. Sa kanyang mga mata, hindi na siya ang babaeng malungkot, kundi si Nena, isang babaeng kalalabas lang mula sa isang bagyo, at nagsisimula ng isulat muli ang kanyang tadhana. Ilang araw matapos magsimulang magtrabaho si Nena sa patahian, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang buhay. Tuwing umaga, nagbibisikleta siya sa mga luntiang bukirin, nakasuot ng lumang jacket at salakot, dala ang baon na inihanda ni Ate Rosa. Pag-uwi niya, kahit pagod, magaan ang kanyang pakiramdam. Wala nang mga matang nagmamasid, wala nang mga salitang nakakabagabag. Si Ate Rosa ay laging nandyan para sa kanya, may mainit na salabat tuwing siya'y pagod. Ang pagmamahal na iyon ang nagparamdam kay Nena na tunay siyang minamahal. Nang gabing iyon, habang magpapahinga na, may nag-text sa kanya. Masaya ka ba? Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili si Nena, pero nag-reply, sino to? Walang sumagot. Akala niya ay maling numero lang, ngunit biglang may tumawag. Si Mang Oscar. Nagdalawang isip siyang sagutin, ngunit paulit-ulit ang tunog ng ringtone. Gising pa si Ate Rosa sa labas. Kinagat ni Nena ang labi at sinagot ang tawag, ngunit hindi nagsalita. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Mang Oscar. Okay ka lang ba? Nanahimik si Nena. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Hindi ko kayang mawala ka. Napakalungkot ng bahay. Pinag-uusapan ako ng buong angkan. Wala na raw akong mukhang maihaharap. Pero alam mo ba? Kamukhang-kamukha mo siya. Ang babaeng pinakamamahal ko na nawala sa akin. Sumikip ang dibdib ni Nena. Siya ay si Lorna, ang tunay na ina ni Boyet. Mahina siyang nagsalita, mahal niyo po ba siya, o naaawa lang kayo sa akin? Katahimikan. Maya-maya, sinabi ni Mang Oscar, noong una, dahil kamukha mo siya. Pero kalaunan, naawa ako sa'yo. Isang babaeng kulang sa pagmamahal at maagang nabiyuda. Gusto lang kitang tulungan, pero natakot ka sa paraan ko. Pinutol ni Nena ang kanyang sinasabi, hindi ko kailangan ng tulong niyo. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan. Pero kinuha niyo sa akin kahit yon. Katahimikan ulit. Pagkatapos, sinabi ni Mang Oscar, hindi ko inaasahang babalik ka. Gusto ko lang sabihin na kung kailangan mo ng tulong, bukas pa rin ang bahay para sa'yo.
Ibinaba ni Nena ang telepono, nanginginig. Hindi niya alam kung dahil sa takot, galit o awa. Pero alam niyang hindi na siya babalik. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Naalala niya ang mga pagkakataong tahimik na nakatayo si Mang Oscar sa harap ng litrato ng kanyang asawa, ang mga tingin nito habang siya'y nagluluto. Kinaumagahan, tiningnan siya ni Ate Rosa. May problema ba? Tumango si Nena at ikinuwento ang lahat. Bumuntong hininga si Ate Rosa, matagal nang naligaw ng landas yang kapatid ko. Nabubuhay siya sa nakaraan. Huwag kang babalik. Ano man ang mangyari, nandito ako sa likod mo. Hinawakan ni Nena ang kamay ng kanyang tiya, nagpapasalamat. Naramdaman niyang unti-unti na siyang nakakaahon mula sa dilim. At kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, alam niyang may isang matandang babae na tahimik na gumagabay sa kanya. Sa ikatlong linggo, ang buhay ni Nena ay nasa isang bagong kabanata. Ang patahian ay hindi malaki, pero ang mga tao ay mababait. Sa ilalim ng bubong ni Ate Rosa, naramdaman niyang nakakahinga na siya ng maluwag. Gabi-gabi, binabasa niya ang kwaderno ni Lorna. Ang mga isinulat ng isang babaeng nasaktan ay nagpinta ng isang madilim na larawan ng buhay ni Mang Oscar. Isang gabi, nakita niya ang isang maliit na papel na nakasingit sa huling pahina. Akala ko mahal ako ni Oscar, pero ang mahal lang pala niya ay ang pakiramdam na pag-aari ako. Nang hindi na ako sumunod, naging malamig siya. Isinilang ko ang batang ito hindi para sa kanya, kundi para iligtas ang sarili ko. Paulit-ulit itong binasa ni Nena. Naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon kay Lorna. Naintindihan niyang ang pagiging possessive ni Mang Oscar ay hindi dahil sa sitwasyon, kundi isang pattern na matagal nang nakaugat sa kanya. Kinaumagahan, may dumating na lalaki. Si Mang Tonyo, isang malayong pinsan ni Mang Oscar. May dala siyang sulat. Galing kay Oscar. Ibigay ko raw sa'yo, Nena. Kinuha ito ni Ate Rosa at ibinigay kay Nena. Basahin mo, pero kung makakasama sa'yo, itapon mo. Binuksan ni Nena ang sulat. Hindi ito mahaba, ngunit ang bawat salita ay parang kutsilyo. Nena, kung mababasa mo ito, sana maintindihan mo na hindi na ako karapat-dapat patawarin. Akala ko makokontrol ko ang lahat sa pamamagitan ng pagmamahal, pero pagiging makasarili lang pala yon. Minahal ko ang isang babae sa maling paraan at nabuhay sa pagsisisi. Pagdating mo, kamukhang-kamukha mo siya. Hindi ko na alam kung alin ang ngayon at ang noon. Hindi ko hinihiling na bumalik ka, sana lang ay mabuhay ka ng maayos. Kung maaari, magsindi ka ng isang kandila para sa kanya sa hardin, kung saan ko ibinaon ang una kong love letter. Oscar. Itiniklop ni Nena ang sulat, gulong-gulo ang isip. Hindi siya umiyak. Naawa siya, hindi para kay Mang Oscar, kundi para sa isang buhay na binihag ng nakaraan. Nang gabing iyon, sinunog ni Nena ang sulat sa likod bahay. Ang apoy ay sumisimbolo ng isang paalam na hindi na kailangan ng sagot. Wala siyang balak bumalik, wala ring balak magtanim ng sama ng loob. Naintindihan niyang ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik, kundi pagtigil sa pagpapaapekto sa nakaraan. Si Ate Rosa ay tahimik na nagmamasid. Alam niyang natutunan na ng kanyang dating manugang kung paano bumangon. Matapos sunugin ang sulat, naramdaman ni Nena na nagsara na ang isang masakit na kabanata ng kanyang buhay. Pinili niyang mabuhay at magpatuloy. Patuloy siyang nagtrabaho sa patahian. Ang trabaho ay abala, pero walang pressure. Ang mahalaga, walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, may tumawag sa kanya. Ikaw ba si Nena? Isang lalaking nasa katanghalang gulang, mukhang propesyonal. Ako si Sir Marco. Pinsan ako ni Boyet. Ngayon ko lang nalaman ang nangyari kaya bumisita ako. Nag-usat sila sa isang tindahan ng buko juice. Ikinuwento ni Sir Marco na nagulat siya sa pagkamatay ni Boyet. Narinig din niya ang tungkol sa mga chismis at hindi siya mapakali. Yumuko si Nena. Wala po akong sinisisi. Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Tumango si Sir Marco at naglabas ng mga papel. Hindi kita pinipilit pero dapat ay may malinaw na pangalan ka. Kinausap ko na ang ilang kamag-anak. Gusto ka naming imbitahan sa isang family meeting, hindi para husgahan ka, kundi para linisin ang pangalan mo, Nena. Natigilan si Nena. Matagal na niyang hindi naisip ang salitang dangal. Pag-iisipan ko po. Nang gabing iyon, ikinuwento niya ito kay Ate Rosa.
Sinabi nito, dapat kang pumunta, hindi para makiusap kundi para isara ng tuluyan ang nakaraan. Sasamahan kita. 3 araw pagkatapos, bumalik si Nena sa ancestral house ng pamilya. Sa loob ng bahay, mahigit 10 kamag-anak ang naghihintay. May mga pamilyar, may mga hindi. Si Sir Marco lang ang lumapit at nag-alok ng upuan. Malinaw ang kanyang boses, alam nating lahat na malaking kawalan si Boyet, pero mas malaking kawalan na hinayaan nating mamisinterpret ang kanyang asawa. Ngayong araw, sa ngalan ng ilang kamag-anak, gusto naming humingi ng tawad sa iyo, Nena. Natahimik ang lahat. Isang matandang lalaki ang nagsalita. Kung buhay lang si Oscar, siguradong nagsisisi na yon. Nagkamali siya, hindi ikaw. Kaya sa mata ng lahat, manugang ka pa rin ng pamilyang ito. Nakatayo si Nena, hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan ang paghingi ng tawad. Tumayo siya at yumuko. Salamat po, pero mula ngayon, hindi na po ako manugang ni Numan. Mabubuhay na po ako para sa sarili ko. Walang pumigil sa kanya. Tanging ang boses ni Ate Rosa ang narinig, tama siya. Mula ngayon, siya na ang magmamay-ari ng buhay niya. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na dahil sa panghuhusga, kundi sa pagtanggap. Matapos ang family meeting, parang nabunutan ng tinik si Nena. Ang paglilinis ng kanyang pangalan ay nagbigay sa kanya ng lakas para mabuhay ng taas noo. Nakipag-usat si Ate Rosa sa isang kaibigan para bigyan si Nena ng pwesto sa palengke kung saan siya pwedeng manahi. Noong una ay nahihiya pa si Nena, pero ang pagiging abala ang naglayo sa kanya sa mga masasakit na alaala. Sa umaga, nagbibisikleta siya papunta sa trabaho. Sa hapon, tumutulong siya kay Ate Rosa sa hardin. Sa gabi, nadanahi siya habang nakikinig sa mga kwento ng kanyang tiya. Isang maulang hapon, may isang kliyente na nagmamadaling kumuha ng isang wedding gown. Pinapagalitan na po ako ng anak ko, sabi pangit daw ang mga damit online. Kinuha ni Nena ang damit at sinabing bumalik na lang kinabukasan. Nang gabing iyon, nanahi siya hanggang hating gabi. Habang hawak ang wedding gown, biglang lumungkot ang kanyang puso. Naisip niya na dapat ay magsusuot din siya ng puting bestida kasama ang kanyang mahal na si Boyet. Ngunit ang pangarap na iyon ay hindi na matutupad. Ang wedding gown sa harap niya ay hindi na pangarap kundi trabaho, kabuhayan, at kalayaan. Kinabukasan, bumalik ang kliyente, tuwang-tuwa sa perpektong pagkakaayos ng damit. Napakagaling mo! Kung gusto mo, irerekomenda kita sa isang malaking shop sa syudad. Umiti lang si Nena at tumanggi. Hindi pa niya gustong umalis. Isang linggo pagkatapos, isang kamag-anak ang dumating na may balita. Na-ospital si Mang Oscar, mild stroke. Mag-isa lang siya at walang nag-aalaga. Matapos ang ilang araw na walang nakakakita sa kanya, natagpuan siyang nakahandusay sa sahig ng kusina. Natigilan si Nena. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Kahit ano paman, si Mang Oscar pa rin ang nag-alaga sa kanya pagkamatay ni Boyet. Umupo si Ate Rosa sandali at sinabi, kahit papaano, naging parte siya ng buhay mo. Gusto mo ba siyang bisitahin? Hindi agad sumagot si Nena. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Naalala niya ang mga pagkakataong tahimik na nagtimpla si Mang Oscar ng gamot para sa kanya, ang mga pagkakataong nag-uwi ito ng isda para lutuan siya. Ngunit kasama ng mga alaalang iyon ay ang nakakatakot na paghawak sa balikat at ang madilim na anino sa bahay na puno ng pagdududa. Kinaumagahan, gumising si Nena ng maaga. Nag-ayos siya ng bahay, nagbalot ng prutas, gatas, at tuwalya, at tahimik na sumama kay Ate Rosa. Ang silid sa ospital ay nasa dulo ng hallway. Nakahiga si Mang Oscar, payat na payat, hindi na maigalaw ang isang kamay, at bahagyang tabi niya ang mukha. Bahagyan niyang iminulat ang mga mata, basa ito nang makita si Nena. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng makina at ng electric fan ang maririnig. Pilit na nagsalita si Mang Oscar, salamat. Sa pagdating mo. Tiningnan siya ni Nena. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang taong nanakit sa kanya. Nakita niya ang isang matandang nag-iisa at pinagdurusahan ang mga maling desisyon sa buhay. Hindi siya umiyak. Yumuko lang siya at sinabing, nandito po ako. Dahil tao po ako, yun lang. Inilapag niya ang dala at umalis. Isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman pagpapatawad. Pagkatapos bisitahin si Mang Oscar, bumalik si Nena na may ibang pananaw. Wala nang galit, wala nang sakit. Nagsimula siyang mag-isip ng isang mas mahabang hinaharap,
isang lugar na matatawag niyang sarili niya. Isang hapon, habang nakaupo sa beranda, sinabi niya, "Tia, gusto ko pong magtayo ng patahian." Nagulat si Ate Rosa, ngunit napalitan ito ng ngiti. "Talaga? Saan?" "Ayusin po natin yung lumang bodega sa likod bahay. Malapit po sa palengke. May konti po akong ipon, siguro sapat na para sa yero at simpleng karatula." Hindi agad sumagot si Ate Rosa. Tiningnan niya si Nena ng matagal at tumango. "Wala akong pera, pero may lakas ako. Ako na ang maglilinis doon. Yung karatula, ipapaguhit ko kay Mang Berto. Hindi kailangang maging magara basta maayos." 3 araw pagkatapos, nagsimula ang pag-ayos. Nagpagawa sila ng bagong bubong at pininturahan ng puti ang mga pader. Si Nena mismo ang nagtahi ng mga kortina at nagpinta ng mga bulaklak sa labas. Ang pangalan ng tindahan ay simple lang, Patahian ni Nena, nag-aayos at gumagawa ng damit pambabae. Isinabit ito sa harap, sa ilalim ng isang paso ng bougainvillea. Ang maliit na tindahan ay simple ngunit puno ng init ng isang bagong simula. Sa opening, ilan lang ang dumating mga kaibigan, kapitbahay, at mga bata. Nakasuot si Nena ng puting bestida, nagpapasalamat sa bawat isa. Hindi niya kailangan ng maraming tao, sapat na ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. Sa unang araw, 3 pantalon ang ipinaayos sa kanya at isang bestida para sa kasal. Kahit ilang daang piso lang ang kinita niya, ang bawat tahi ay isang ladrilyo sa isang pangarap na hindi niya inakalang posible. Kasabay nito, sa ancestral house ng De La Cruz, isang biglaang pulong ang idinaos. Si Sir Marco ang nagpatawag. Si Mang Oscar, pagkalabas ng ospital, ay nanghina na at hindi na kayang gampanan ang pagiging pinuno ng angkan. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang mungkahi na tanggalin siya hindi lang bilang pinuno, kundi pati na rin bilang tagapayo ng pamilya, isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Ang isang taong hindi marunong rumespeto sa sarili ay hindi karapat-dapat maging pinuno, sabi ni Mang Tonyo, ang pinakamatanda sa angkan. Kahit si Mang Oscar pa ang nagpatayo ng simbahan, mali pa rin ang mali. Karamihan ay sumang-ayon. Sa huli, tinanggalan ng lahat ng titulo at karapatan si Mang Oscar. Ang desisyon ay isinulat at ipinaskil sa harap ng simbahan. Kumalat ang balita. May mga naawa, may mga nangutya, pero lahat ay sumang-ayon na tama lang ang nangyari. Nang mabalitaan ito ni Nena, hindi siya natuwa o umiyak. Tahimik lang siyang nagsindi ng kandila sa altar ni Boyet. Ang nag-iisang tao sa kanyang magulong buhay na minahal siya ng walang kapalit. "Ginagawa ko ang bilin mo," bulong niya, "at magiging mas maayos pa ang lahat." Sa labas ng tindahan, sumisikat ang araw. May isang batang naghihintay para sukatan ng pantalon, isang matandang nagpapaayos ng lumang damit. Ang buhay ay nagpapatuloy sa bawat tahi, sa bawat sinulid, tulad ng isang panulat na isinusulat ang kwento ng isang babaeng dating itinaboy, na ngayon ay unti-unting tinatanggap dahil sa kanyang sariling mga kamay at dignidad. Ang patahian ni Nena, pagkatapos ng 3 buwan, ay nagsimula ng magkaroon ng mga suki. Hindi pa gaanong marami, pero sapat na para kumita si Nena ng ilang libong piso at hindi na umasa sa iba. Sapat na para mapangiti si Ate Rosa, nakikita ang kanyang dating manugang na nabubuhay ng mag-isa at minamahal ng mga tao. Isang hapon, habang nagsusukat si Nena, may humintong motorsiklo. Isang lalaking nasa 30, matangkad, nakasuot ng asul na polo. "Kayo po ba si Nena? Inirekomenda po kayo ni Aling Susan sa palengke. Sabi po niya, magaling daw kayong mag-ayos ng damit." "Ako nga po." "Ano pong ipapaayos nyo?" Ngumiti ang lalaki. "Ilang pantalon at polo po. Guro po kasi ako kaya kailangan maayos ang suot. Pero yung mga nabibili ko, hindi sakto." Nang marinig ang salitang iguro, tiningnan siya ni Nena ng mabuti. Mukha siyang edukado, mabagal at malinaw magsalita. Pinapasok niya ito at sinimulang sukatin ang mga damit. "Ano po ang pangalan nyo?" "Marco po," sagot niya. "Guro po sa high school dito sa bayan." Tumango si Nena, patuloy sa pagsusukat. May kakaibang gaan siyang naramdaman, hindi dahil sa lalaki, kundi dahil sa pakiramdam na nakikipag-usap siya nang hindi kailangang mag-ingat. "Kailan niyo po kailangan?" tanong niya. "Hindi naman po nagmamadali. Bakasyon naman po," umiti si Sir Marco. "At saka, alam ko pong kailangan niyo ng oras para gawin yan ng maayos." Napangiti si Nena. Matagal na siyang hindi bumiti ng ganoon sa harap ng isang lalaki,
hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil walang halong pambobola o motibo ang kanyang mga salita. Isang simpleng pakiusap lang. Pag-alis ni Sir Marco, napasandal si Nena sa pinto. Iniwan ng motorsiklo ang alikabok at ang sinag ng hapon. Hindi siya masyadong nag-isip, ngunit may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Sir Marco para kunin ang mga damit. Suot niya ang isang polo na inayos ni Nena at tuwang-tuwa siya. Bihira akong makahanap ng damit na ganito kasakto. Swerte. Ngumiti si Nena. Subukan niyo po muna. Kung may kailangan pang ayusin, gagawin ko po ulit, libre na. Hindi agad umalis si Sir Marco. Tumingin siya sa mga halaman sa labas. Ang ganda po ng tanim niyong alugbati. Dati, nagtatanim din ang nanay ko niyan. Namatay na po siya, kaya pag nakakakita ako niyan, naalala ko siya. Natahimik si Nena, tumango na lang. Pero ang pagiging prangka nito ang nagparamdam sa kanya ng gaan ng loob. Nang gabing iyon, tinanong siya ni Ate Rosa, sino yung bisita mo kanina't tawa ka ng tawa? Guro po, bagong customer, mabait naman, sagot ni Nena. Tiningnan siya ni Ate Rosa. Bilang isang taong maraming karanasan, may nabasa siya sa mga mata ni Nena, pero hindi na siya nagsalita. Alam niyang hindi pa naghihilom ang mga sugat sa puso ni Nena. Alam din niyang mahirap para sa isang babaeng dumaan sa bagyo na magbukas muli ng puso, pero naniniwala siyang kung may taong sapat ang pasensya, muling mamumukadkad ang bulaklak na iyon. Mula noon, mas naging madalas ang pagpunta ni Sir Marco sa patahian. Minsan, para lang ipaayos ang kwelyo ng damit, minsan naman ay may dalang butons. Nagtataka si Nena noong una, pero kalaunan, naintindihan niyang hindi lang damit ang kailangan niyang ayusin. Pareho silang tahimik, ang isa ay takot manakit, at ang isa ay hindi pa handang lumabas sa kanyang shell. Unang linggo ng Agosto, pabago-bago ang panahon sa Laguna. Pero kahit anong panahon, tuloy-tuloy ang mga customer sa patahian ni Nena. At sa kanila, pamilyar na ang pangalang Sir Marco. Hindi na damit ang dahilan ng pagpunta niya. Minsan, may dala siyang siniguelas, minsan naman ay sampalok na gawa ng tiyan niya. Minsan, wala siyang dala, dumadaan lang para makipagkwentuhan. Noong una ay nag-iingat si Nena, dahil sa kanyang nakaraan, takot siya sa mga lalaking masyadong palakaibigan. Pero si Sir Marco ay hindi nagmamadali, hindi nagtatanong, at hindi pilit na pumapasok sa buhay niya. Dumarating lang siya kapag may oras, umaalis kapag kailangan, at laging may distansya para hindi maramdaman ni Nena na kailangan niyang sumagot. Isang hapon, pagkatapos ng ulan, mas maagang dumating si Sir Marco. Si Nena lang ang nasa tindahan. Tumawag ito mula sa labas, Nena, busy ka ba? Ngumiti si Nena, lagi naman akong hindi busy, basta walang 10 pantalon na kailangang tapusin. Ngumiti si Sir Marco, isang ngiti na totoo. Pumasok siya at umupo, napatingin sa mga litratong nakasabit sa dingding. Litrato ni Boyet, litrato ng kasal nila, at litrato ni Nena kasama si Ate Rosa. Pasensya na kung magtatanong ako, pero asawa mo ba siya? Tumango si Nena, wala na siya. Alam ko, dahil sa pag-aalaga mo sa litrato niya, sigurado akong mabuti siyang tao. Sumagot si Nena, pero alam kong ang nakaraan ay hindi para kapitan, kundi para alalahanin lang. Natahimik ang paligid. Maya-maya, sinabi ni Sir Marco, hindi ko gustong palitan siya. Gusto ko lang, kung papayag ka, na ituring mo akong isang taong pwedeng dumaan tuwing hapon para makipagkwentuhan at pagkatapos ay hahayaan kang mag-isa. Napatingin si Nena. Ang mga mata ni Sir Marco ay puno ng sinseridad, walang pilitan, isang imbitasyon na kasinggaan ng hangin. Ngumiti siya, isang ngiti na sa unang pagkakataon ay walang pag-ingat. Kung hindi ka nahihiya sa maliit na tindahan na to, daan ka lang. Madalas umulan ngayon, magdala ka ng kapote. Mula noon, nasanay na ang mga kapitbahay sa imahe ng isang matangkad na guro na nakaupo sa labas ng patahian. Minsan, tumutulong magbuhat, minsan naman ay nagbabasa lang habang naghihintay kay Nena. May mga pumupuri kay Nena, may mga nag-uusisa. Pero si Ate Rosa, ang pinakarespetado sa lugar, ay nagsabi lang, sobra na ang hirap ni Nena. Kung may mabuting taong lalapit sa kanya, hayaan natin siya ang magdesisyon. Samantala, sa kabilang dulo ng bayan, mag-isang namumuhay si Mang Oscar sa lumang bahay. Pagkatapos ng ospital, nanghina na siya. Ang mga dating kaibigan ay naaalala lang siya kapag napag-uusapan ang moralidad. Walang nananakit sa kanya, pero walang gustong madikit. Iniiwasan siya ng mga bata.
Tahimik ang mga kapitbahay. Lalong naging tahimik si Mang Oscar. Isang hapon, nakaupo siya sa labas, nakatingin sa malayo. Wala na si Nena, walang tumatawag sa kanyang tatay, walang naghihintay sa kanya, walang nagsisindi ng kandila. Minsan, sinubukan niyang magsindi ng insenso sa altar ni Boyet, pero nahulog ito at nabasag. Napaupo siya at umiyak. Sa unang pagkakataon, umiyak siya, hindi dahil sa pagtanggi ng angkan, kundi dahil sa sinabi ni Nena noon. Tatay, kayo ng taong mahal ko. Kung pinanatili niyo yon, habang buhay ko kayong ituturing na pamilya. Ngayon, huli na ang lahat. Sabado ng hapon, umuulan. Sa ilalim ng bubong ng patahian, habang naggugupit ng tela si Nena, dumating si Sir Marco. Kumain ka na ba? Tanong niya. Nagdala ako ng sopas na luto ng tiya ko. Nagulat si Nena pero ngumiti. Paano mo nalaman na hindi pa ako kumakain? Hula lang. Ang mga masisipag na tulad mo madalas nakakalimutan ang sarili. Ang simpleng salita na iyon ay nagpalambot sa puso ni Nena. Sa maliit na tindahan, tahimik silang kumain. Pagkatapos kumain, hindi agad umalis si Sir Marco. Tumingin siya kay Nena ng seryoso. Nena, alam kong masakit ang nakaraan mo, pero kung maaari, bigyan mo ako ng pagkakataong manatili sa tabi mo, tahimik lang, tulad ngayon. Wala akong hinihiling, gusto lang kitang alagaan, samahan, at respetuhin. Nabalisa si Nena, ngunit ang mga salitang iyon ay parang isang manipis na kumot na sapat na para painitin ang isang taong dumaan sa bagyo. Matagal siyang nanahimik. Sa huli, sumagot siya, hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Pero kung hindi ka magsasawa, tulad ngayon, hindi kita pipigilang dumalaw. Ngumiti si Sir Marco. Hindi iyon pagtanggi, kundi isang mabagal na simula para sa mga taong natutong magtiwala muli. Samantala, sa lumang bahay, lalong nanghina si Mang Oscar. Sinabi ng doktor na may problema na siya sa puso. Ayaw na niyang bumalik sa ospital. Gusto niyang manatili sa bahay na naging saksi sa lahat. Isang hapon, tinawagan niya ang kanyang abogado. Gusto kong baguhin ang huling habilin ko. Pero mayroon na po kayong last will. Gusto kong baguhin. Ang ari-ariang ito ay hindi na sa akin. Gusto kong iwan sa isang tao, at gusto kong ilihim ito hanggang sa mamatay ako. Nag-atubili ang abogado, pero pumayag din nanginginig na pumirma si Mang Oscar. Ako, si Oscar de la Cruz, ay iniiwan ang bahay at lahat ng ari-arian kay Nena Reyes, ang aking manugang. Walang sinuman ang pwedeng umangkin nito. Pagkatapos pumirma, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, pagsisisi, pagbabayad sala, o isang simpleng pagpaparaya. Isang linggo pagkatapos, na ospital muli si Mang Oscar. Tinawagan ng ospital ang mga kamag-anak pero lahat ay tumanggi. Walang gustong madamay sa taong nagdulot ng kahihiyan sa angkan. Nakarating ang balita kay Ate Rosa. Sinabi niya kay Nena, kahit ano paman, nakasama mo rin siya. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang ang pupunta. Baka sa huling hininga niya, wala man lang siyang kasama. Nanahimik si Nena. Ako na po ang pupunta. Wala na siyang galit, isang huling responsibilidad na lang para isara ang isang lumang kabanata. Sa ospital, nakahiga si Mang Oscar, malabo na ang mga mata. Nena, ikaw ba yan? Ako po, sagot niya. Isang luha ang tumulo mula sa mata ng dating makapangyarihang lalaki. Salamat. Sa pagdating mo. Ang huling habilin. Malalaman mo rin. Hindi na nagtanong si Nena. Hinawakan niya ang kamay nito sa huling pagkakataon, hindi dahil sa ari-arian, kundi dahil gusto niyang maging mabuting tao hanggang sa huli. Nang gabing iyon, nakumatos si Mang Oscar. Kinaumagahan, pumanaw siya. Walang sinuman mula sa angkan ng De La Cruz ang dumating. Ang kasama niya hanggang sa huli ay si Nena, ang taong dati niyang itinaboy. Walang luha, isang tahimik na pagtatapos. 2 araw pagkatapos, simple lang ang libing. Ilang kapitbahay lang ang dumating. Pagkatapos ng libing, dumating ang abogado ni Mang Oscar sa patahian. Dala niya ang isang selyadong sobre. Ito ang huling habilin ni Mang Oscar. Ikaw lang ang pwedeng magbukas. Binuksan ito ni Nena. Ang unang linya ay nagpatigil sa kanya. Ako, si Oscar de la Cruz, ay iniiwan ng bahay, lupa, at lahat ng ari-arian kay Nena Reyes, ang aking manugang, bilang pagbabayad sala. Hindi niya inaasahan ito. Ang gusto lang niya ay kapayapaan.
Ngunit ang ari-ariang ito ay parang isang bomba, lalo na sa angkan na nagtaboy sa kanya. At totoo nga, sumabog ang gulo. 3 araw pagkatapos, nagpulong ang angkan ng De La Cruz. Galit, gulat, at inggit. Manugang lang siya na pinalayas. Bakit sa kanya lahat? Kailangan nating kasuhan yan. Hindi pwedeng mapunta sa kanya ang lupain ng ating mga ninuno. Ang tanging tahimik ay si Sir Marco, ang pamangkin ni Mang Oscar. Pagkatapos ng lahat ng sigawan, sinabi niya, tanungin niyo ang mga sarili niyo. Noong nag-agaw buhay si Tio Oscar, sino ang dumalaw? O mas mahalaga ba ang pangalan ng angkan kaysa sa pag-amin sa pagkakamali? Kung sino ang matapang, pumunta kayo sa puntod niya at sabihing mas karapat-dapat kayo kaysa sa manugang na yon. Walang nagsalita. Alam nilang tama si Sir Marco, ngunit masakit aminin ang katotohanan. Si Nena naman ay tumanggi sa lahat ng interview. Nag-post lang siya sa social media, hindi kayang baguhin ng ari-arian ng alaala, pero hindi ko ito gagamitin para maghiganti. Nang gabing iyon, dumating si Sir Marco sa patahian na may dalang bulaklak. Okay ka lang ba? Hindi masyado, ngumiti si Nena. Pero at least, alam kong tama ang ginagawa ko. Umupo si Sir Marco sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Kung pagod ka, pwede kang sumandal sa akin. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makasama ka. Tiningnan siya ni Nena. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, lumambot ang kanyang mga mata. Sumandal siya sa balikat nito, sa unang pagkakataon ay hindi nag-iisa. Sa labas, nakaupo si Ate Rosa, nakangiti. Alam niyang ang babaeng iyon ay unti-unti nang nakakabangon mula sa dilim. 1 linggo pagkatapos, bumalik si Nena sa lumang bahay. Tinanggal niya ang pangalang Angkan de la Cruz sa gate at ipinalit ang isang kahoy na karatula, bahay ni Nena, kung saan magsisimula ulit. Walang nakakaalam kung ano ang susunod. Pero sigurado, ang manugang na dating itinaboy ay natuto ng tumayo ng may dignidad, pagpapatawad, at isang pusong muling nabubuhay. Matapos tanggalin ang pangalan ng Angkan de la Cruz at ipalit ang bahay ni Nena, pumasok siya sa bahay bilang isang bagong may-ari, walang galit, puno ng pag-asa. Inayos ni Nena ang buong bahay. Pininturahan ng maliliwanag na kulay ang bawat sulok. Si Sir Marco ang tumulong sa kanya sa lahat. Minsan, nagtatawanan sila habang namimili ng tiles sa kusina. Minsan, tahimik nilang inaayos ang mga lumang litrato ni Boyet, inilalagay sa isang kahon bilang isang alaalang itatago pero hindi nahahayaang kumontrol sa kasalukuyan. Isang gabi, nagtanong si Nena, sa tingin mo, kung gagawin kong isang tahanan ito para sa mga single mother, okay lang kaya? Nagliwanag ang mga mata ni Sir Marco. Gagawin mong lunas ang sakit. Dati, gusto kong umalis dito dahil sa sakit. Pero kung aalis ako, titigil lang ang lahat. Kung mananatili ako at ayusin ito, baka makagawa ako ng pagbabago. Humanga si Sir Marco. Tutulong ako, walang tanong-tanong. 2 buwan pagkatapos, binuksan ang bahay ni Nena. Ito ay isang bahay na bukas para sa mga babaeng inabandona o nangangailangan ng pansamantalang masisilungan. Ang unang dumating ay si Rina, 22 taong gulang, buntis at pinalayas ng biyenan dahil hindi makapagbigay ng anak na lalaki. Binigyan siya ni Nena ng silid at tinuruang manahi. Si Sir Marco naman ay nagturo sa kanya tuwing gabi. Ang pangalawa ay isang single mother na may 3 anak, biktima ng karahasan. Tinulungan sila ni Nena na makabalik sa pag-aaral. Si Ate Rosa naman ang nag-aasikaso sa kanilang pagkain. Kumalat ang balita tungkol sa bahay ni Nena. May mga nag-iwan ng pasasalamat sa mga paso ng bulaklak. May mga dumadayo para lang makatulog ng mahimbing. Isang hapon, habang pinapanood ni Nena ang mga batang naglalaro, dumating si Sir Marco. May dala siyang isang sobre. Ano to? Request for transfer, mumiti siya. Para malapit na ako dito. Gusto kong magkaroon ng mas maraming oras para tulungan ka. Na-touch si Nena. Kumuha si Sir Marco ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, isang peres ng simpleng singsing na pilak. Hindi ako nagmamadali, pero kung darating ang araw na gusto mo ng kasama, bigyan mo ako ng pagkakataon. Napangiti siya habang tumutulo ang luha. Dumating ang lahat sa tamang panahon. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, masaya si Ate Rosa. Matanda na ako, pero sapat nang makita kayong ganito. Hinawakan ni Nena ang kamay ng kanyang tiya, at ang isa naman ay ipinatong sa kamay ni Sir Marco. Dahil sa inyo, nabuhay ako ulit.
Sa labas, ang huni ng kuliglig ay parang isang awit. Sa bahay na dating puno ng dilim, ngayon ay puno ng tawanan ng mga bata, tunog ng makina ng pananahi, at ang payapang paghinga ng isang buhay na tunay na nagsisimula muli. 3 taon pagkatapos mamatay ni Mang Oscar, ang bahay na dating kinahihiyan ng Angkan de la Cruz ay naging isang kanlungan. Ang bahay ni Nena ay isa ng komunidad na may 3 malalaking bahay, isang hardin, at isang silid-aralan. Sabi ng mga tao, kung iniwan ka ng asawa, pumunta ka sa bahay ni Nena. May isang babae doon na dumaan sa hirap pero laging nakangiting tutulong sa mga gustong bumangon. Si Sir Marco ay isa ng guro sa elementarya sa bayan. Tulad ng dati, simple, maalaga, at tahimik na sumusuporta. May mga nagsasabing dehado siya sa isang babaeng may nakaraan, pero umingiti lang siya, ang mga nasaktan lang ang nakakaalam ng halaga ng kaligayahan. Kailangan ko ng isang tulad niya. Isang umaga, sinabi ni Nena kay Ate Rosa, gusto po naming magkaroon ng isang simpleng salu-salo para sa pamilya bilang pagpapakilala. Napaluha si Ate Rosa sa tuwa, akala ko hindi ko na maririnig yan. Sige, anak, para hindi na malungkot ang buhay mo. Sa araw ng kasal, walang malaking handaan, walang banda. Isang hardin lang na may mahabang mesa. May mga batang umaawit. Si Ate Rosa ang nagbigay kay Nena ng isang lumang kwintas. Si Sir Marco, nakasuot ng puting barong, ay naghihintay sa kanya. Walang magarbo, pero ramdam ng lahat na ito ay kasal ng 2 kaluluwang naghilom at nagsimula muli. Sa daan papunta sa bahay ni Nena, maraming nakatingin mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Aling Luisa, ang hipag ni Mang Oscar na nagpalayas kay Nena. At si Kuya Ben, na gustong ipawalang bisa ang huling habilin. Pareho silang nakatingin lang, hindi makalapit. Ang galing ng buhay, no? Ang manugang na itinaboy, ngayon ay may-ari na ng pinakamalaking bahay at pinakarespetado, sabi ni Aling Luisa. Sumagot si Kuya Ben, dahil nagkamali tayo at hindi natin inamin. Hindi siya naghiganti, pero ang kabaitan niya ang mas nagpapahiya sa atin kaysa sa anumang mura. Tumalikod sila at umalis. Ang bahay ni Nena ay hindi na parte ng Angkan de la Cruz, kundi isang simbolo ng kalayaan ng isang babaeng lumaban sa mapanghusgang lipunan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kasal, nakaupo si Nena sa labas, nakatingin sa mga bituin. Dumating si Sir Marco. Salamat sa pagpili sa akin. Umiling si Nena, ako ang dapat magpasalamat sa buhay dahil sa huli, pinagtagpo pa rin tayo. Isang malamig na hangin ang dumaan. Nakita sila ni Ate Rosa at natawa. Alagaan niyo ang bahay na tutulad ng pag-aalaga niyo sa isa't isa. Dati, lugar ito ng sakit, ngayon, dapat itong maging patunay na basta't mabuti ka, lahat pwedeng magsimula ulit. Sa loob, may isang ina na pinapatulog ang kanyang anak. Sa dingding, ang karatulang bahay ni Nena, kung saan magsisimula ulit, ay nagniningning. Isang lumang kabanata ang nagsara, isang bagong buhay ang nagbukas. Ang buhay ni Nena ay patunay na kahit itaboy ka ng lahat, kaya mong bumangon, hindi kailangan ng paghihiganti. Kapag ang puso ay marunong magmahal at magpatawad, kahit dumaan pa sa pinakamasakit na pagsubok, kaya mong magpatuloy ng mas maganda, mas matatag, at mas mapagkalinga. Hindi pinili ni Nena ang galit, pinili niyang ayusin ang lugar na nanakit sa kanya para gawin itong kanlungan para sa iba. Hindi siya nakipag-agawan, pero sa huli, nakuha niya ang pinakamataas na respeto mula sa mga taong dating humamak sa kanya. Sabi nila, ang babaeng may asawa na dati ay wala ng halaga. Pero pinatunayan ni Nena na ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa lalaki, kundi sa kanyang lakas, dignidad, at pusong marunong magmahal. Hindi dumating si Sir Marco para iligtas si Nena, dumating siya noong sapat na ang lakas ni Nena para hindi na kailanganin ng tagapagligtas. Ang simple at matyagang pagmamahal niya ang tumulong kay Nena na maniwala muli sa kaligayahan. At ang kanilang kasal ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangan ng magarbo, kundi ng sinseridad at pagsasama. Ang bahay ni Nena ay hindi na isang kanlungan lang, kundi isang simbolo ng muling pagsilang, isang simbolo na lahat ay may karapatang magsimula muli. Ang mga ulila, mga single mother, mga babaeng nasaktan ay nakahanap ng tahanan. Dahil may isang babaeng dumaan sa bagyo at piniling iabot ang kanyang kamay sa iba. Sa huli, ang nanatili ay hindi ang parusa sa Angkan de la Cruz o ang mana mula sa biyenan, kundi ang aral tungkol sa kabutihan, pagpapatawad, at ang lakas ng isang pusong hindi sumusuko. Tandaan, sa buhay na ito, ikaw lang ang makakapagsabi ng iyong halaga.
Kahit talikuran ka pa ng buong mundo, kaya mong tumayo, basta't hindi mo tatalikuran ang iyong sarili.